Magandang araw sa ating mga manonood, pati na rin sa ating mga tagapakinig. Ito ang Conversations at tayo nagbabalik muli sa isang kwentuhang kapanapanabik, kapupulutan ng bagong kalaman, at talaga namang makapupukaw ng iyong interes. Upang mas ganahan kayong manood at makinig, ako si Chloe Recania at kasama ko ngayon sina Mary Ann Permejo at Tomico Danganan. Kami ang inyong mga host ngayong episode. Ang trio na maghatid sa inyo ng mga kwentong hindi nakakulong sa kahon lamang. Yes, sir. At this time, mga kaka-conversations, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-iconic na mito ng Gresya, ang kahon ni Pandora. Pero teka, aminin niyo mga kaka-conversations. Pag naririnig niyo ang Pandora, jewelry agad ang naisip niyo, no? Yung may bracelet na may pa-charm at pa-heart pa? Oo nga, pero hindi ito tungkol sa accessories ha, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung OG Pandora, ang babaeng nagdala ng lahat ng kasamaan sa mundo. Pero syempre, may pag-asa pa rin. Kaya kung curious kayo kung ano ba ang laman ng kahon, stay tuned. Dahil mas kumikintab pa to kesa sa kahit anong bracelet. Tama. So, let's dive in. Saan nga ba talaga nagmula ang kahon ni Pandora? So ayon sa mga ancient chika, ang kahon ni Pandora ay nagaling sa mitolohiya ng Gresya. Gawa yan ni Hesiod noong ikapitong siglo BCE. Layunin daw ito ay ipakita kung ano ang pwedeng mangyari kapag tayo nagpatukso o nagpadala sa curiosity. Parang sa life lang, di ba? Minsan, kahit may warning na, gusto pa rin nating subukan. Tapos dun tayo napapahamak. Uy, parang may pinaghuhugutan ka. Hindi pero totoo yan. Parang theme talaga ng kwento, ang tukso at kung paano ito nagdudulot ng problema. Pero bago tayo lumalim, kilalanin muna natin ang mga bida sa kwento. Unang-una, si Pandora. Siya ang unang babaeng nilikha mula sa lupa at ang anak ni Zeus. Sino pa ba ang mga key characters dito? Siyempre, nandyan ang magkapatid na sina Prometheus at Epimetheus. May nagtanong dito sa live chat, ano raw special sa kanila? Well, si Prometheus ang nagbigay ng apoy sa mga tao. Literal na, bring the heat, kaya galit na galit si Zeus sa kanya. At si Epimetheus naman, siya ang tipong go with the flow. Hindi nag-iisip bago kumilos, which makes him the total opposite ni Prometheus. Meron pang follow-up comment dito Paano naman yung ibang gods? Nice one. Kasama rin syempre sina Hephaestus, Athena, Aphrodite, at Hermes. Yep, si Hephaestus ang gumawa kay Pandora gamit ang putik. Si Aphrodite naman, nagbigay ng kagandahan. Si Athena, nagregalo ng classy outfit made of gold and silk threads. Fashionista si ate girl. At si Hermes naman, ang messenger ni Zeus. Grabe no? All-star cast talaga. Parang Avengers pero ancient version. Oo nga, no? Pero teka, may kulang pa tayo. Tagpuan. Alright, naganap ang kwento sa sinuunang Gresya, particularly sa Mount Olympus. Oh, okay. So ready na tayo. Mga kaka-conversations, simulan na natin ang mismong kwento. Pero syempre, bago yan, magbabalik kami pagkatapos ng isang mabilis na commercial break. Stay tuned lang. This is Ka-Conversations. Bullying isn't always loud. Sometimes it's the silence that breaks someone. And we're back, mga kaka-conversations. Sana nakapag-hydrate kayo ha, kasi ito na ang exciting part ng kwento. So ayun, nagsimula ang lahat ng nakawin ni Prometheus ang apoy mula sa mga Diyos para ibigay sa mga tao. Siyempre, nagalit si Zeus. Oo, kaya bilang parusa, pinaimbento niya si Pandora, isang babaeng sobrang ganda, pero may dalang plot twist. Yun nga, binigyan siya ng kahon. Pero ang sabi ni Zeus, Pandora, huwag na huwag mo yan bubuksan ha. Pero ayun na nga, alam mo naman kapag sinabing wag buksan, mas lalo mong gustong buksan. So ayun, out of curiosity, binuksan niya yung kahon and boom, lahat ng kasamaan lumabas. May sakit, gutom, inggit, kasakiman, pati kamatayan. Bigat no? Pero ito ang twist. Nang sinara ni Pandora yung kahon, may natira pa sa loob. Pag-asa. Yun talaga ang powerful part ng story. Kahit gaano karaming problema, may pag-asa pa rin sa dulo. Alam nyo, no? Sa kwento,
Ang dami talagang kultura na makikita. Parang sa ating mga viewers at listeners. Iba-iba rin tayo ng pinanggalingan, di ba? Oo nga, at makikita rin sa kwento ang paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa, o polytheism. Tama ka dyan. At interesting din kasi, parang konektando at sa paniniwala kung saan nanggagaling kasamaan. Ang dami nagsasabi, dito raw na-invento ang kasamaan ng mundo. Nakakatawa nga kapag naisip mo, no? Parang yung mga Diyos dito may sariling bias ha. Ang desisyon nila minsan, hindi nakabase sa kabutihan ng lahat, kundi sa gusto nila lang. Ang drama talaga. Oo, pero di rin mawawala yung historical context. Ang Gresyo naman kilala sa kanilang progreso, sa edukasyon, sa literature, at syempre sa mythology. Exactly. At tulad ng ibang kwento, laging may aral na makukuha kung pag-iisipan. Tama. Hindi lang ito kultura, pati tradisyon, like pagpapahalaga sa kasal at pagbibigay ng regalo sa kanila. Kaya nagkaroon ng mahiwagang kahon si Pandora, regalo pa mismo ni Zeus sa kanya. Parang nakakatawa, no? Pero ang point, nalibang tayo sa kwento. At sana, pati ang viewers natin at listeners. Enjoy rin sila habang pinapakinggan. Tama, tanong nga ng isa sa live chat, ano ang bisa sa isip at damdamin ng kwento? Alam mo, para sa akin, ang kwento ni Pandora, maraming lesson talaga. Parang sinasabi dito kung bakit may challenges sa buhay. At syempre, reminder na maging maingat sa desisyon mo at baka may consequences. Oo, at sa damdamin naman, grabe rin to. Makakaramdam ka ng lungkot, takot, pero hindi lang yon. Yup, kasi kahit lahat ng kasamaan lumabas sa kahon, may naiwan na pag-asa. At yun ang nagbigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Nice point. At speaking of reflection, mga kaka-conversations, bago natin ang marinig ang mga thoughts ng viewers, Gusto lang naming bigyan kayo ng konting oras para mapag-isipan ng kwento. Alam nyo, para mas marami kayong maibahaging ideas pagbalik natin. Oo nga, at habang nag-iisip kayo, mga host din namin pipiliin kung sino sa mga viewers ang makaka-join sa live chat. Exciting to, kasi bawat isa may iba't ibang insights. kaya mga kaka-conversation, stay tuned! Pero bago tayo mag-live Q&A, time na rin para sa isang short commercial break. So samahan nyo kami saglit, mag-relax, at mag-hydrate habang nagre-refresh tayo. Pagbalik natin, handa na inyong mga hosts at viewers para sa isang masaya at interactive discussion. And we're back mga kaka-conversations. Sana nakapag-hydrate kayo and nakapag-isip ng insights nyo. Ngayon, ready na tayo para sa live Q&A. Yes! Kasi hindi lang naman tayong may opinion dito, di ba? O, yan no. May nag-request mag-join. Si user ako, Simon123. Pasok ka naman dito. Hi user, ako Simon123. Welcome sa Ka-Conversations. Pwede ka ba magpakilala? Hello mga hosts, ako nga pala si Simon. Grabe, ang interesting ng topic nyo. Para sa akin, yung curiosity ni Pandora, medyo relate ako dyan eh. Isang kasi, so gusto mo lang malaman kahit alam mo may consequence. Same, yung tipong huwag mong buksan. Pero ayun, bubuksan pa rin kasi gusto mo lang makita. Classic human instinct talaga. Minsan kasi, ang hirap pigilan lalo na kung parang may nagbubulong sa isip mo na, sige na, tignan mo lang. O baka naman ikaw yung tipo na curious lang sa lahat ng bagay, Simon? Oo, guilty ako dyan. Pero yun nga, minsan curiosity rin naglalagay sa atin sa alanganin. Pero 'di ba, curiosity isn't all bad. Pero depende pa din sa context eh. True. Ang importante, alam mo kung kailan ka titigil. Ayan, may isa pa tayong nag-request sa live, si user I'm Lesned. Ang unique na username niya, no? Papasukin natin. Hi user, I'm Lesned. Welcome. Ano name mo in real life? Hello po, ako si Denzel. Para sa akin, hindi lang si Pandora ang may kasalanan dito. Actually, si Zeus din kasi kung ayaw na mabuksan yung kahon. Eh bakit kanya binigay, di ba? Legit point yan. Parang ginamit niya lang si Pandora para magigante. Parang toxic ex move ni Zeus yan.
Totoo. Parang ano lang din, yung bawal mo kainin tong cake, pero iwan sa harap mo. Exactly. Parang sinetap talaga si Pandora. So parang gusto mo sabihin may red flag si Zeus. Medyo power trip lang talaga. Parang gusto niyang patunayan na siya lagi ang tama. Mic drop moment. Pero totoo, minsan yung mga may power pa yung unang gagawa ng mali. At lesson doon, huwag manisi. Inindihin muna kung anong dahilan sa likod ng aksyon. Ayan naman. May gusto rin mag-share. Si user Prince LA. Ang cute ng username mo. Pasok ka, girl. Hi, user Prince LA. Welcome sa Conversations. What's your name? Hello mga host, I'm Prince. Ang gusto ko talaga sa story ay yung ending. Kasi kahit lahat ng kasamaan lumabas, naiwan pa rin ang hope. Yes! Yan talaga yung pinaka-beautiful part. Totoo, parang kahit gaano kasama ang nangyari, may natitira pa rin pag-asa para bumangon. Sobrang symbolic ng hope sa kwento. Kasi yun lang nagbibigay lakas sa tao. Exactly. Kaya para sa akin, hindi siya sad story. Hopeful siya kung tutususin. Ang ganda nun. Parang sinasabi ng Meet na kahit gaano ka pa nadapa, may reason para bumangon ulit. I love that. Parang gusto ko na yung gawing quote of the episode. Ang solid ng mga insights ng listeners natin ngayon. Oo, parang mas napalalim pa nila yung discussion. Iba talaga pag interactive. Pero bago tayo mag-wrap up, may dalawa pa tayong special guests, si user Cosme at si user Sed the Swimmer. Pasok kayo mga kaka-conversations. Hi, ako si Nico. Simple lang para sa akin. Kahit anong hirap, may pag-asa pa rin. Ako naman si Cedric. At agree ako dyan. Lahat ng problema natin, may solusyon. Basta, huwag ka lang bibitaw. Oo nga, minsan yung simpleng linyang ganun, yun pa yung pinakatotoo. Short, pero sa pool. Kaya dapat may mic drop moment tayo dito. Kaya mga kaka-conversations, kung may natutunan man kayo ngayon, sana ito yon. Kahit gaano karami ang kasamaan na kumalat, lagit laging may pag-asa. At kung minsan nagkakamali tayo dahil sa curiosity, okay lang yan. Kasi minsan, doon din tayo natututo. Ang mahalaga, alam mong bumangon. Kasi tulad ni Pandora, hindi natapos sa pagkakamali. Nagsimula doon ang pag-asa. Kami po muli ang inyong mga host. Ako si Chloe Recania. Ako si Tommy Kodanganan. At ako si Mary Ann Permejo. At lagi naming paalala, buksan mo man ang kahon ng problema, siguraduhin hindi mo isasara ang pag-asa. Ay, ang ganda nun. Quote of the night. Oo nga, pero teka lang ha, bago tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin, napapansin nyo ba, utot na talaga ngayon yung mga baliktad na username. Ano? True. Parang lahat gusto ng secret identity. Oo nga eh, parang mystery vibes. Pero ang cool no? Like, imagine kung ako magiging Iramena o Hemra. Ang haba pero ang astig. Parang password na hindi ko maintandaan talaga. Ayan tuloy, next episode baka baliktad na rin ang pangalan ng show. Kasi baliktad na ang lahat. Grabe, pero okay lang. Basta kayo, mga ka-conversations, huwag kayo magbaliktad ng values ha. Keep it real, stay hopeful, and always stay curious. Pero may limit ha. Hanggang sa susunod na episode, mga kaka-conversations.